ng kanilang itaya sa weekly task kung saan 25 hours lang sila pwede matulog sa loob ng isang linggo. Pero nakumbinsi din siya. Okay, 100%. Sige, kaya. Ako am so anti the whole 100%. Pero kunwari man magutom tayo, kunwari man matalo tayo, meron naman tayong daily supplies, meron naman tayong bread. Tapos pwede naman natin tipidin kung ano man yung meron tayo. So, mapaya tayo for 1 week. Biglang humirit si Victor. Do you believe in all of us or all of us as a group? Mariel? Naging muling kami mo. Pero ito na lang, mahiya ka na lang sa... Mahiya ka na lang sa... Oo, mahiya ka na lang. Kung matulog ka, masama kang tao, matulog ka. But guys, you know, it's like... Mariel, you can... Kasi na Sabado, pumilitin ka na. Sinira ko eh. Diba? Sinira lang yung team. Ayoko manog. Think of it this way, hindi na mahirap mag-nominate. Muling inungkat ni Victor ang biro ni Mariel. I think we should start this task in a positive light, as opposed to like negative reinforcement. Like if you sleep, you're gonna get nominated. You're gonna get voted out. Even you said, like, okay, if somebody sleeps, then hindi wala kang kwenta, mamatay ka na. Sabi mo yun na mahiya ka sa sarili mo if you sleep. All the comment for. It's just an extra drive, Victor. It's just so that we won't sleep. It's just for us to think again, think twice before we take a nap. It's just that simple. It's nothing personal. It's nothing na parang to scare people. Wala. It was just a comment. Okay, maybe it's just really, it sounds really mean, you know, like people dying, like oh, if you sleep, mamatay ka na. Do you actually think you will kill people? Will I actually slap you with my slippers? Are you thinking? It's very negative, you know. And like negative feelings, they rub off on other people. I don't know. I don't know, but I think what you did made the whole thing more awkward. Ako din naman ako nag-nap kanina. We all have to be subjected to each other's feelings, you know. Like we're all in this together, and I'm sorry if I made this more awkward, but Well, I'm sorry if I made such comment. I'm really sorry that if I made things awkward. Settle then. We're a team. Medyo kasing scary ng mga kids na kasama ko dito yung nangyari sa loob ng bahay. Pero at least nag-sorry na sila sa isa't isa. Ito naman ngayon, nakikita natin ang mga happenings sa garden area sa loob ng bahay ni Kuya, kung saan nga ang trick-or-treat area ng ating mga housemates kasama ng total lahat-lahat ng mga kids na to. And actually, ang ating mga ibang mga housemates, meron silang sacrifice at ang iba nga ay naatasan na mag-pack ng 100 loot bags para nga sa 100 kids na syempre may laman ng mga candy, ng mga chocolate, ganyan. At ito naman, ngayon naman ay pepwesto na ang ating mga housemates dahil ready na ang mga kids para sa trick-or-treat. Big brother? Mates, pumwesto na kayo. Kumuha na muna kami ng mga candies. Kailangan mo din pa isuot. Yeah. Kasya ba ako dito? Baho ni Peggy. Si Peggy din ba may costume? Ayan na nga, kung gusto nyo hanapin ng paborito ninyong housemate, bibigyan ko kayo ng guide, okay? Katulad na nakita natin kanina, si Gabby ay si San Miguel Arcangel at si Ruben ay ang Devil. At pareho silang statues as of the moment. Kung hinahanap niyo si Zara, siya ay ang dwarf. Si Megan, dwarf din. Ang acting celebrity house guest na si Tony ay ang Bride of Frankenstein. At si John naman, si Frankenstein. Si Ethel ay isang manananggal. Si Mami Yayo ay isang kuba, si Will ay isang skeleton, si Mariel ay isang witch, si Baron ay isang angel, at si Donnie ay isang Dracula. Ayan na nga pumapwesto ang ating mga housemates. Kung napapansin nyo ay may 3 housemates tayo na wala dyan. At yan nga ay sina Victor, Riza, and Makoy. At may kinalaman yan sa mga special sacrifices ng ating mga housemates. Actually, ang 3 yan ang may pinakamabigat na sacrifice. At kung para saan yon, hindi ko nga muna pwedeng sabihin. Pero abangan niyo yan sa Primetime Bida, syempre sa bago naming time slot pagkatapos ng Last Tikman. At kung meron kayong 24/7, actually, I'm sure alam nyo na kung ano nga ba ang special task nitong sina Victor, Riza, and Makoy. Ayan na, kids. Kids.
Actually, kasama ko lang dito ngayon ang ilan sa mga kids. Pero total niyan, 100 kids. Ang first 100 kids na pumunta dito, ang makikipag-trick or treat sa ating mga housemates. Kids, eto nang iniintay nyo. Ready na ba kayo na pumasok ng bahay ni Kuya? Nadali na kayo? Ni Kuya Bene? Yes. Hindi, nako-confuse kasi sila kung dapat happy sila at saka energetic or nananakot. Nako-confuse yata sila. Pero as of now, ay ready na rin sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya ipapakita ko sa inyo ang talaga namang pinaghandaan na trick or treat ng ating mga housemates. Shucks, kita yung legs ko. Ayan na nga. Grabe, nakakatakot talaga yung setup sa loob ng bahay ni Kuya. At nakakita na nga natin na isa-isa nang pumapasok ang ating mga kids. Actually, kausap ko sila kanina dito sa labas. Parang excited sila, masaya sila. Pero parang ngayon, di nila alam kung ma-excite sila o matatakot sila sa ating mga housemates. Meron sila kanya-kanya mga favorite na gusto nilang lapitan na housemate. Pero titingnan natin kung sila ba ay may matatakot. Kids, no information from the outside world, okay? Tsaka bilang na bilang yung mga loot bags na yan, 100 loot bags for 100 kids. At bibigyan ko lang kayo ng konting trivia tungkol dito sa trick or treat. Ang trick or treat na practice ay nagsimula sa Britain, Ireland, and Northern France. Bakit? Well, ang mga Celtics ay nag-aalay ng pagkain sa mga evil spirits dahil naniniwala sila na kung hindi sila mag-alay, which is yung treat, ay bibigyan sila ng trick. Kaya, trick or treat. Bibigay sila ng treats, ibig mga pagkain. Dito ngayon, mga chocolates, mga candies, para hindi sila i-hunt ng mga evil spirits. Ayan, habang pinapanood yung ating mga kids sa loob ng bahay ni Kuya, sinabi na finally ni Kuya sa mga housemates kung bakit nga ba nawala si Gabby noong Sunday. At kung gusto niyo malaman ang kanilang reaksyon, eto. Ipinaalam na rin ni Big Brother sa mga housemates ang ginawang paglabas ni Gabby. Nagulat ang lahat ng ipapanood sa kanila ang laban. That was my car. Wala. Silver one? Nandun. Wala. Saan dun? Sabi, liar, sakit. Kailangan yun. Mga tao, mga tao. Ayan, sumabog sa bahay. Talaga? First race. Sira yung engine? Nasira, we had to overhaul it. Yan yung hindi siya nagsa-start. Matapos masiraan ng race car, humataw na ulit si Gabby. Bagay na Gabby, Po. ipinagmamalaki kita. Thank you po. Housemates, 3 bagsak para kay Gabby. proud ang lahat sa pagkapanalo ni Gabby, lalo na nang ipahawak sa kanila ang trophy. Sa paglabas ng bahay, iba ang naging pakiramdam ni Gabby. Here, like, yung feeling ko dito sa atin, parang there are a lot of fishes in a fishbowl, diba? Tapos parang merong tao na nag-isip lang na parang kunin yung isang isda, ibalik sa ocean, pero nasa supot pa rin. So alam mo yun, I'm in my comfort zone, yet I can't. I'm still in a bubble. I can't feel anything. I couldn't talk to anyone. Na alam mo yung feeling na parang honestly, I wanted to go back. You deserve a hug, you know? Well, Group hug. Good job, Gabby. Well done.